Hi, I am Bea Guillermo from the River of Life Choir, and I am also a home go group leader from Tondo. I am here to testify about the goodness of God in my life. Na-waterback na ako when I was 13 years old. Pero dahil nga nung tumatanda na kami, nawala na kami sa atensyon na magpunta sa church. And we are living our own way of living na a sinner, makamundo. Our mom is devoted Christian. Nagagalit siya kapag ayaw naming pasamahin minsan yung mga bata. Ang sabi niya, hindi na nga kayo ng mga nagsisimba, mga bata, dinadamay niyo pa. Meron kaming printing services. Linggo, pinapasukan ko po yan. Naninigarilyo po ako. Naitago ko po ito ng 25 years sa pamilya ko. Umiinom kami, nagsusugal din ako. Doon po kami sumasaya. Lagi ko sinasabi kay mama nun, may relasyon naman ako kay Christ kahit hindi ako nagsisimba. Kasi nagdadasal naman ako. Pero mali po pala yun. It was 2023 ng May. I am at my lowest. Baon ako sa utang. Parang dead end na ako ng buhay ko na. Ang nangyari po, bigla akong umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Na kinakabahan. Natagpuan ko na lang yung sarili ko na nag-church ako. It was Lolo John's sermon, yung when the precious moves, the hand of God moves. God spoke to me in Malachi 3:10. Bring the full tithes into the storehouse, declares the Lord, and test me on this. Noong time po na yun, wala akong pera. Pero sabi ko, Panginoon, bibigay ko sa ito. Ang sa akin po nun, problema ko nun is pera talaga. Pero hindi ko alam bakit ang sinasabi ko yung buhay ko na. Na bahala ka na, ikaw na ang mawak ng buhay ko. Wala naman ang kwenta kasi mga anak ko pinagmumura ko. Tapos lagi kami nag-aaway ng mister ko. Tapos ang sabi ko po kay God noon, isinusuko ko na yung buhay ko sa'yo. Pero nung time po na yon na ibabalik na yung envelope, nawala po dun sa lalagyan. Sabi niya, binili ko na ng bigas. Pwede ka naman magsimba kahit wala kang offering. Out of nothing, I just said, Diyos na lang ba lolokohin ko pa? Para sa kanya yun eh. Sabi kong ganun. Tapos po, 300 na lang pera ko nun. Ilagay ko po yung para sa kanya. Ayun po, pagkatas po nun, miracle happened. Grabe si God. Kasi po, binigyan niya ako ng project na kumita kagad ako ng 26,000. After 1 week, meron po ulit biyaya na sobrang grabe. After nun po, hindi ko alam, pero ang dinidesire na pala ng puso ko is siya. Hindi na po yung blessing. Doon na po nag-start magbago yung buhay ko. Nagsisimba na ako lagi. Tapos, nawala na yung pagmumura ko. Hindi ko na rin po gustong magkaroon ng green jokes. May kumakanta po na worship song sa isip ko. Hindi ko po alam kung bakit. Sabi ko ganun, mahal ko na ulit yung mga anak ko. May peace na sa puso ko. Hanggang sa nagkaroon ng great miracle na binigay sa akin si God, ma-ooperahan po yung patay ko. Papasok sa operating room. Kinabukasan, tumawag siya. Sabi niya na i-discharge na daw. Kasi hindi na daw kailangan operahan. So talagang doon ko nakita ang pattern ni God is when you submit yourself to Him, when you obey on His commands, doon niya ipakikita sa iyo yung greatness niya. I understand na we must be a witness first. Ang ginawa ko po is talagang devotion na natutunan ko po rin sa morning prayer. Doon po mas naging open sa akin ang lahat on how to discipline children. At na-witness ko po rin yung mister ko kung paano siya naging in love kay Christ. Until that time namatay si mama. Sinabi po kasi niya sa akin, Bea, ready ka na. Aalis na ako. After pong mamatay ni mama noon, nag-decide na po ako na mag-serve kay God. Sabi ko sa kanya, God, maluloko ko ang tao, pero ikaw hindi. Ang sabi ni Pastor Samuel, let go of your rebellious heart. Palitan mo ito ng submissive heart. Yun po yung nagsabi na ako kay God na nagdadala ako ng mga may sakit po sa Healing Crusade. Pagalingin mo ko kasi may addiction ako sa sigarilyo. Hindi ko to kaya. Pero ikaw kaya mong baguhin yung sarili ko eh. Pinapunta ako ng Holy Spirit sa shop. Sabi ko, ay wala na pala akong sigarilyo. Iniisip ko, ayoko nang manigarilyo. Sinabi po ng Holy Spirit sa akin, you can say no to sin na, Bea. Sanctified ka na. Makakapag-serve ka na. Until that day po, hindi na po ako nanigarilyo. So, nag-decide ako na magpa-water bath. Graduate na ako sa River of Life. So, nag-start na po ako mag-attend. And then, after noon, dinesire ng puso ko na ma-save din ang household ko. So, nung after levels ko po noon na naging home go group
ano na po ako, leader sa aming bahay. Sabi ni God, I am the vine and you are the branches. Whoever remain in me and I in Him bears much fruit because apart from me, you can do nothing. Ito po ay scripture, hininga ng Diyos na ipinadala niya sa atin. It will guide us. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng tao kung hindi po Diyos ang kikilos. Dahil tayo po ay instrumento lang. Nasa puso po natin kung tayo po ay magpapagamit sa Kanya.